Ako si Marlon. Lumaki ako sa lungsod ng Cebu. At mula sa pagkabata, ay sanay na akong mamili sa mga ukay-ukay na nagkalat sa Colon Street at sa mga gilid ng Carbon Market. Para sa marami, praktikal lang ito at mura pa. Pero para sa akin, naging simula ito ng karanasang hindi ko malilimutan. Isang gabi iyon ng kababalaghan na nagsimula sa isang lumang jacket na inakala kong simpleng damit lang. Noong taong 2019, bago magpasko, naglalakad ako sa Colon Street matapos ang trabaho. Malamig ang hangin at makapal ang tao dahil sa mga nagsusulit sa huling sale. Pumasok ako sa isang ukay-ukay na nakapwesto sa loob ng lumang gusali, katabi ng isang lumang sinehan na matagal nang sarado. Habang nagbubuklat ako ng mga hanger, may isang jacket na agad kong napansin. Isang kulay abong hoodie. Medyo kupas na, ngunit kakaiba ang itsura. Parang ordinaryo lang sa malayo, pero sa malapitan, may manipis na mantsa sa manggas at may kakaibang amoy ng luma at putik na hindi matanggal-tanggal. Ang tindera Buspaw ay isang matandang babae. Agad kong tinanong kung magkano iyon. Ang sagot niya ay 50 piso lamang. Kinuha ko na agad. Iniisip na jackpot dahil makapal ang tela at sakto sa malamig na gabi. Pag-uwi ko sa tisa, agad kong sinubukan ang jacket. Malamig sa balat, halos parang basa kahit tuyo naman. Ngunit nang tumingin ako sa salamin, parang hindi ako nag-iisa. Sa refleksyon Buspaw, may aninong nakatayo sa likod ko. Nakayuko at nakadikit ang ulo sa balikat ko. Paglingon ko ay wala naman. Inisip kong guni-guni lang dahil pagod ako sa trabaho. Kinabukasan, sinuot ko uli ang jacket papasok sa opisina sa may IT Park. Habang naglalakad sa gabi, matapos ang shift, ramdam kong may sumusunod sa akin. Ang bawat yapak ko ay may kasabay na isa pang yapak. Mabigat iyon at hindi tugma ang ritmo. Sa gilid ng building kung saan salamin ang pader, nakita kong may hugis na nakadikit sa likod ko. Isang lalaki Buspaw. Nakayuko, duguan ang leeg at ang mukha niya ay parang nilapa ng aso. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang bumigat ang paligid. Tuwing nasa opisina ako at nakasabit sa upuan ang jacket, bigla na lang may mga ilaw na pumipitik at mga computer na kusang nagpapatay-sindi. Ang mga kasamahan ko ay nagbibiro na malas ang dala ko. Pero ako, alam kong hindi iyon basta teknikal lang. Sa banyo ng opisina, habang naghuhugas ako ng kamay, nakita kong nasa refleksyon ko uli ang lalaking iyon. Hindi siya gumagalaw Buspaw. Ngunit sa salamin, nakita kong unti-unti niyang isinusuot ang parehong jacket hanggang sa magkatulad na kami
ng itsura. Isang gabi, naisip kong huwag nang isuot at ibalot na lang ito. Nilagay ko sa isang plastik at ibinabaon ko na sana sa basurahan sa may Guadalupe. Ngunit pagkagising ko, Boss Pao, kinaumagahan, naroon na naman ito sa upuan ng kwarto ko. Nakalabas na at mas bago ang itsura. Parang binabalik sa akin ng kung sino man ang nagmamay-ari nito. Mula noon, nagsimula na akong atakihin sa panaginip. Lagi akong nasa isang madilim na iskinita sa Colon Street. Walang tao, Boss Pao, pero ramdam kong sinusundan ako. Sa dulo ng panaginip ay may lalaking nakahandusay, duguan at suot ang parehong jacket. Tinitigan niya ako ng diretsyo at doon ako laging nagigising. At tuwing magigising ako, suot ko na ang jacket kahit hindi ko naman ito isinuot bago matulog. Sinubukan kong dalhin ito sa simbahan, sa Basilica Minor del Santo Niño. Iniwan ko sa gilid ng pader at nagdasal ng matagal. Ngunit nang umuwi ako sa jeep, pagdating ko sa bahay, Boss Pao, naroon ito uli sa kama ko. Maayos ang pagkakapatong. Ang amoy nito ay mas matindi. Halong dugo, usok at putik. Minsan ay pumunta ako sa Carbon Market isang madaling araw. Habang naglalakad ako, biglang umulan ng malakas at napilitang sumilong sa ilalim ng tulay. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin at ang bigat ng jacket. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko na naman ang lalaki. Nakaupo siya sa isang gilid. Nakayuko, duguan pa rin at ang jacket ay suot niya. Ngunit ang mas nakakatakot, nakatingin siya sa akin ng diretsyo kahit wala siyang mata. At unti-unti siyang lumapit. Nang pumikit ako para huminga ng malalim, bigla siyang nawala. Ngunit ang jacket na dala ko ay basang-basa, parang galing sa bangkay. Hindi ko na alam kung paano ko tatapusin ang sumpa ng jacket na ito. Hindi ko ito maitapon, hindi masunog, at hindi rin mawala. Sa bawat paglipas ng araw, lalo itong nagiging parte ng katawan ko. Minsan ay kahit hindi ko suot, ramdam kong para bang nakadikit ito sa balat ko. Sa bawat 12:00 ng gabi, naririnig ko ang siper na bumubukas mag-isa. At minsan, nararamdaman ko ang malamig na kamay na dumadapo sa batok ko. Hanggang ngayon, Boss Pao, nasa akin pa rin ang jacket. Nakalagay ito sa loob ng aparador. Ngunit sa tuwing bubuksan ko, tila mas bago at mas makintab ito kaysa dati. Hindi ko alam kung kanino talaga ito galing. Isang biktima ng krimen, isang taong namatay sa aksidente, o isang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang may-ari ng jacket. Dahil ako
ang pag-aari nito. At ngayong gabi, habang ikinikwento ko ito sa inyo, naririnig kong bumubukas na naman ang siper mula sa aparador.